Ikalawang mga Kronika, Kabanatang 32. Sa kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang babala ng mga taga-Assyria laban sa Jerusalem, ang pagkakasakit ni Ezekiyas at ang kanyang kapalaluan, ang kayamanan at ang kadakilaan ni Ezekiyas. Ikalawang mga Kronika, Kabanatang 32. Ang babala ng mga taga-Assyria laban sa Jerusalem. Matapos isagawa ni Ezekiyas ang lahat ng ito at ipakita ang kanyang katapatan sa Diyos, ang Huda ay sinalakay ni Sennacherib, hari ng Assyria. Pinalibutan ng kanyang mga kawal ang mga may pader na lungsod at humandang pasukin ang mga ito. Nang makita ni Ezekiyas ang balak na paglusob na ito sa Jerusalem, sumangguni siya sa kanyang mga pinuno. Nagkaisa silang harangin ang pag-agos ng bukal ng tubig sa labas ng lungsod. Tumawag sila ng maraming tao at hinarangan nga nila ang lahat ng bukal at ilog upang ang mga ito'y hindi pakinabangan ng mga taga-Assyria. Ipinaayos ni Ezekiyas ang mga wasak na pader at pinalagyan niya ito ng mga toreng bantayan. Nagpatayo siya ng isa pang muog sa labas nito at pinatatagang Milo sa lungsod ni David. Pagkatapos, nagpagawa siya ng maraming mga sandata at kalasag. Ang mga kalalakihan sa lungsod ay ipinailalim niya sa mga opisyal ng hukbo. Tinipon niya ang mga ito sa may pintuan ng lungsod at pinagbilinan ng ganito. Maging matapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihang nasa panig natin kaysa nasa panig nila. Nasa tao ang kanyang lakas samantalang nasa panig natin ang ating Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban. Sa sinabing ito ni Haring Ezekiyas, nabuhayan ng loob ang mga tao. Nasa Lakish noon si Haring Sennacherib ng Assyria kasama ang kanyang hukbo at pinapaligiran nila ang lungsod na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo kay Ezekiyas at sa mga taga-Jerusalem. Ganito ang sabi niya, napapalibutan na namin kayo sa Jerusalem. Ano sa palagay ninyo ang makakapagligtas sa inyo? Sumuko na kayo para hindi kayo mamatay sa gutom at uhaw. Nililinlang lamang kayo ni Ezekiyas. Paano kayo maililigtas ng Diyos ninyong si Yahweh sa kamay ng hari ng Assyria? Hindi ba't si Ezekiyas ang nagpagiba ng mga altar at sagradong burol at nagutos sa inyo na sa isang altar lamang kayo sasamba at maghahandog? Alam ninyo ang ginawa ko at ng aking mga ninuno sa mga mamamayan ng ibang lupain. Nailigtas ba sila ng kanilang mga Diyos? Wala ni isa sa dinidiyos ng mga bansang winasak ng aking mga ninuno ang nakapagligtas sa kanila. Hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Huwag kayong magpaloko diyan kay Ezekiyas. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang Diyos ng alinmang bansa o kaharian ang nakapagligtas sa kanilang bayan sa kamay ko at sa aking mga ninuno. Hindi rin kayo maililigtas ng inyong Diyos. Ang mga sugo ni Sennacherib ay marami pang sinabi laban sa Panginoong Yahweh at kay Ezekiyas na kanyang lingkod. May sulat pa ang hari na lumalait kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinasabi, hindi maipagtatanggol ng Diyos ni Ezekiyas ang kanyang bayan laban sa akin, tulad ng mga Diyos ng mga bansang walang nagawa sa akin. Ipinagsigawan nila ito sa wikang Hebreyo upang matakot at panghinaan ng loob ang mga taga-Jerusalem na nasa may pader ng lungsod. Sa ganitong paraan ay magiging madali ang pagsakop nila sa lungsod. Sinasabi nila na ang Diyos ng Jerusalem ay tulad lamang ng mga Diyos-Diyosa ng ibang bansa na gawa lamang ng kamay ng tao. Dahil dito nanalangin at tumingin ng saklolo sa Diyos sina Haring Ezekiyas at si Propeta Isaias na anak ni Amos. Nagsugo si Yahweh ng isang anghel at pinatay nito ang mga pinuno at mga kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwing hiyang-hiya. Nang pumasok siya sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya sa saksak ng sarili niyang mga anak. Sa ganoong paraan, iniligtas ni Yahweh sina Ezekiyas at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Haring Sennacherib ng Assyria at ng lahat ng mga kaaway. Binigyan ni Yahweh ng kapayapaan ang buong bansa.
Maraming nagpunta sa Jerusalem, naghandog sila kay Yahweh at nagkaloob ng mahalagang bagay kay Haring Ezekiyas. Mula nooy pinarangalan siya ng lahat ng bansa. Ang pagkakasakit ni Ezekiyas at ang kanyang kapalaluan. Di nagtagal ay nagkasakit ng malubha si Ezekiyas. Nanalangin siya kay Yahweh at binigyan siya nito ng isang palatandaan na siya'y gagaling. Ngunit hindi niya kinilalang utang na loob ang ginawa ni Yahweh para sa kanya. Sa halip ay naging palalo siya, kaya naman pinarusahan siya ng Diyos, pati ang Huda at Jerusalem. Ngunit sa bandang huli ay nagpakumbaba siya at ang mga taga-Jerusalem. Dahil dito, hindi pinarusahan ni Yahweh ang sambayanan habang nabubuhay pa si Ezekiyas. Ang kayamanan at ang kadakilaan ni Ezekiyas. Napakarami ng kayamanang naipon ni Ezekiyas, kaya nagpagawa siya ng sariling imbakan ng pilak, ginto, mahalagang bato, pabango, mga kalasag, at mahalagang kasangkapan. Nagpagawa rin siya ng mga bodega ng trigo, alak at langis, at mga kulungan ng baka at tupa. Dumami ang kawan ng kanyang mga hayop. Pinayaman siya ng Diyos. Hinarangan niya ang batis ng gihon sa gawing itaas ng lungsod at pinalihis sa gawing kanluran patungo sa lungsod ni David. Masasabing si Ezekias ay nagtagumpay sa lahat ng kanyang ginawa, maging sa pakikitungo sa mga sugo ng hari ng Babylonia na dumating sa kanya upang magsiyasat sa mga pambihirang pangyayari sa lupain. Hinayaan siya ng Diyos na gawin ang gusto niya upang subukin ang kanyang pagkatao. Ang buod ng kasaysayan ni Ezekias. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Ezekias at ang kanyang mabubuting ginawa ay nakasulat sa ang pangitain ni Propeta Isaias na anak ni Amos at sa kasaysayan ng mga hari ng Huda at Israel. Namatay si Ezekias at inilibing sa pinakamataas na libingan ng mga anak ni David. Sa pagkamatay niya ay pinarangalan siya ng buong Huda at Jerusalem. Ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari.